kahit anong religion mo is yung New Year. Isa lang ata yung hindi nagsiselebrate ng New Year ng 31 or 1. Yung mga Chinese, kasi iba yung New Year nila. Tama? Siyempre sa atin, dito sa Pilipinas, ang New Year natin is mostly end of the year. Yun ang New Year natin. Kumbaga, sometimes yung New Year is bagong simula na rin para sa atin. Tama mali? Kaya pag New Year, dyan na nagsisimula yung mga pagbabago na kung gawin ng October pa lang. Pinupost mo kasi nga, mag-New Year na, January na lang. Tama mali? So may mga bagay ka na gustong gawin nung October pa lang, or September pa lang. So since matatapos na yung taon, minsan dinedelay natin. Kasi nga, ang mindset ng most commonly na Pilipino is magbago kada January 1. At baguhin yung gusto pagbabago pagdating ng January 5. Kasi minsan na pagbabago yung iniisip natin, pagbagong taon, is hanggang 3 days lang, expired na. Tama mali. Kasi, joke lang, kidding aside. Pero syempre, una, ibang journey na to ulit. This is a new year. Today is 2024. Tama? Tama. Parang kailan lang nag-uusap tayo. Same sa stage. Kasi naalala ko, way back 2023, ako din yung unang-unang nag-talk. Tama mali? Tama. At ang sinabi ko sa inyo is darating yung time, magtutok ako ulit sa harap, 2024 na. Tama. May nagbago ba sa New Year's resolution mo last year? O wala pa rin? Okay lang yun, marami namang oras. Tama ba? Yun nga lang, if walang nagbago sa atin, nagsasayang tayo ng time. Yes. Kumbaga, kapag may mga pagbabago, minsan may mga pagbabago na hindi naman natin gusto, minsan may pagbabago na gusto. Tama ba? Tama. Ngayong 2024, ang ganda nung title, Better Version. Tama? Big word. Better Version. Diba? Parang Vina 2.0. Diba? Giovanni, nakatapos na sa 2.0 to eh. 5.0. Diba? Sino ba to? Hindi kasi pumupunta eh. Hindi ko nakakalimutan ko na yun. Jelay! Ako kasi Berlin niya. Diba? Jelay 2.0. Diba? Yun naman mostly tayo kapag tayo sa umpisa. This time, tigilan na natin yung pagiging magaling sa simula. Okay ba yun? Yes. Galingan natin, hindi lang sa simula ng taon. Sa araw-araw ngayon. Pwede ba yun? Yes. So, syempre, bago ako magsimula doon sa topic natin na napakaganda, better version. Pakilala muna ako kasi may mga taong hindi nakakilala sa akin. Kagaya ni Ma'am. Hindi pa ako kilala. Ha? Hindi pa ako kilala. Hindi mo ako nakikita sa TV, commercial. Hindi. Sayang. Nag-expired. Hindi, pangalan ko is Angel. Hi! Vincent Catherine. The bad girl pala. So, ayan mo yun. Ano ba kay Catherine? Good girl. Pero, hindi na ako. Yes! Totoo lang bakit ako yung nag-talk na yun kasi ako yung pinakatamang tao para magsabi sa inyo na kung gusto mo maging better version mo, mag-decide ka ngayon. Kasi nakita niyo ako way back 2023. Yes. And I am not the better version right now. I am the best version of Julian. Tama? Ngayon, syempre ikaw. Di ba? Kay Ma'am, na nandito ngayon na hindi ako kilala, hindi ko naman ako kilala way back. Ano bang tama? Hindi ko nakikita sa commercial. Kasi nung sa commercial, mataba pa ako noon. Anyways, pangalan ko is Judy. Nag-start ako ng ganitong business. Lang bang ka na, Ma'am? Ay, wow! Plakbakan natin, 80. Kasali ka na. Sasali pala. Kailan ka sasali?
Ngayon daw. Yes. Okay, welcome natin si Ma'am. Okay lang po, welcome ka lang. July. 1, 2, 3, go! Kala ko nakalimutan mo na. So, syempre, si Ma'am ay bago. So, nag-start ako mag-business, estudyante rin ako. 18 years old to be exact, kasi edad ko. Although nung time na yun, wala akong experience, walang nagtuturo sa akin. That's why marami ako nag-fail na mga negosyo. Maliliit na business lang naman, hindi malalaki. Pero nag-fail, it's because wala nagtuturo sa akin. And then, it comes along na nag-network marketing ako. So, nung nag-network marketing ako, hindi lang basta-basta negosyo ng franchise ko, nakapag-franchise din ako ng isang malupit na mentor. Kaya ang mentor ko ay walang iba ang pinaka-pogi sa lahat. Pinaka-pogi sa balat ng lupa para sa mata ko. Ay si Vice. So, nakapag-franchise ako, hindi lang ng negosyo, kundi ng isang mentor din na magtuturo sa akin paano ko mas palalaguin. Alright? So, to cut the long story short, nag-business ako, nag-list ako, and then after a year, na-receive ko kagad yung bunga ng lahat ng paghihirap. Kasi after 1 year and months, nakabili ako ng sarili ko sasakyan. After a year months ago, na-awardan ako ng M-Club, ibig sabihin nun is Million Club, kumita ka na ng million. Then after a year, nakapag-fundal ka ng mga properties. That is, after 3 years kong nag-negosyo, yun agad yung nakuha. Sa 4 years ko, doon ko na-experience mostly yung tinatawag na benefit kapag nag-negosyo ka. Or kapag natutunan mo yung tinatawag na leveraging business. Ano yun? Yung kumikita ka ng wala kang ginagawa. Ang ginagawa mo na lang is magturo. Paano sila kikita? Gaya ng kinikita mo. So, wala na akong masyadong kinakausap ng mga clients and all, and yet kumikita ako not bad ng 100,000 to 200,000 a week. Pwede? Pwede. So, pinakamalaki ko, kinita na nabaliw ako is mga nasa 40,000 a day. Sige. Kung may 40,000 a day ka, hindi maubos ang pera mo, may pera ka ulit. Tama? Hindi mo wish yung pera mo ngayon, may pera ka pa ulit. And that, I think, 26 years old lang ako, 25 years old. So, bakit ko sinasabi ko sa inyo, hindi para iyabang? Una, syempre, yun ay resulta ko na pwedeng maging resulta mo someday. Yes. Bakit? Pareho lang tayo ng ginagawa. At the same time, yung tinuturo ko sa inyo, yun din yung ginawa ko kung bakit ko siya pinita. Tama? Ang kailangan mo lang gawin ngayon is to apply. Why? Kasi nga, since may iba't iba tayong challenges, may mga ibang tao na hindi nakakapag-apply ng mga natututunan nila. Actually, noong 2023, tama? Pero commonly doon, mostly 2% lang na yung apply. The rest, kumbaga sa computer is delete. Di ba? Napunta man sa recycle bin, hindi mo na-retrieve. Tama ba? So, ngayon, this time, di naman lahat din ang natutunan mo ngayong 2024 ay mayakin. Pero, ang gusto kong i-part sa inyo is anuman ang mga bagay na pinagdaanan mo noong 2023. Ito siyang lesson. Kasi lahat ng pinagdaanan mo, yun yung mga bagay at turo na hindi mo makakalimutan. Tama mali? Tama. Yung turo mo, pwede mong makalimutan. Pero yung pinagdaanan mo, hindi mo yan makakalimutan. So, make sure na dapat natuto ka dyan. Tama mali? Tama. So, how can you become a better version? Ngayong 2024, big word. Tama? 2024. Yung iba dumadaan lang, pero yung iba sineseryoso. Tama? Paano ako nagkaroon ng resulta after a year? Noong first year ko, marami na naman akong pagkakamali. First year ko nagnegosyo, marami rin akong excuses para ikaw. Tama? Like for example,
hindi mo magawa yung business kasi may other priorities ka. Tama, hindi siya reason para hindi mo magawa yung negosyo mo. But then, it's an excuse. Tama, mali? Why? Paano mo nasabi? Napakadaming mga members ng Spartans na may trabaho. Pero may check after a month. Tama, mali? Napakaraming member ng Spartans na may nag-e-excel. Napakaraming member ng Spartans na busy sa trabaho. At the same time, may inaalaga ang mga anak pag uwi sa bahay galing trabaho. And yet, nakakapag-negosyo pa rin. May check after a month. So, ano man ang dahilan, okay na? So, kung ano man yung dahilan mo kung bakit hindi mo nagagawa yung negosyo, ito siya ng reason. So, this time, sagisohin natin yung taong 2024. Okay yan ba yan? Yes! Para, sagisohin ka rin ng taon. Tama? Huwag mo kayaan dadaan lang to. Tapos, sa 2025, yung picture ko habang sinusulat ng 2025. Kasi yung unang taon, ako na naman ulit ang mag-ito. Sasabihin ko na naman sa inyo, huwag mo kayaan tumaan ang 2025. Susulat ko na naman ang alin, taong 2026. Nagigets niyo po? Yes. So, ito na yung time para magseryoso tayo. Huwag kayong magsayang ng panahon at oras. Okay? Maraming mga tao nagtatanong sa akin, Ma'am Judy, how to be you go? Paano maging yung mag-talk? Paano maging kagaya mo mag-present? Paano magkaroon ng ganyang aura? Paano maging magaling? Paano maging maganda? Paano maging sexy? So, syempre, itong 2024 na to, if you want to be a better version, bago ka kasi maging best version, kailangan mo muna maging better version. Tama ba? Pero big kasi nitong version na to, no? Sabihin ko na ng better person. Kaya hindi ko sinasabi, better version. Anyways, so paano ka magiging better? Version. Simple lang. Unang papasok is what? Change. Tama? Change. Kaya tagal mo lang narinig yan, wala pang 2024. Tama, mali? Pero most commonly sinaseryoso ang pagbabago pagdating ng January. Tama? Yung iba nagsusulat pa ng bucket list. Hindi na ako mag-overeating. Hindi na ako magiging marupok. Hindi na ako magpapas. Ang daming mga bagay na gusto natin pagdating ng January 1. And then nakakalimot tayo pagdating ng January 3, January 4, January 5. Tama ba? Alam ba natin na ang change is constant? Yes. Tama? It continuously happen every day. Hindi mo mapipigilan yung change. Mag-umpisa yan saan? Sa edad. Tama? Every day, nagdadagdag ka ng day old. Ang binibilang na sinicelebrate lang kasi natin lagi is year old. Tama ba? Hindi natin na-appreciate yung day old. Ngayong araw na to, tumanda ka na ulit. Bukas, tatanda ka na ulit. Ang buhay natin, magbabago. Naalala mo nung bata ka, fresh mo. Ngayon, fresh pa rin naman. May konting stress lang. Tama? Dito to. Diba? Dati, ang buhok natin, super itim pa. Ngayon, may puti na. Kung bata ka pa, hindi mo pa ito ma-appreciate. Doon,
kaya nga nating makapaglakad ng milya. Ngayon, ngayon, ha? Hindi na miles ang kaya nating lakaran. 4 steps, di ba? Dati, kaya mo pang takbuhin ang hagdanan. Ngayon, kailangan na lang hawakan. You've changed. Tama ba? Pero ang buhay hindi nagbago. Yung edad mo lang, itsura mo lang, tama? Yung appearance mo lang. Pero bakit kaya yung buhay hindi nagbago? Kasi pagbabago sa buhay at pagbabago ng appearance mo, magkaiba yun. Hindi ko sa dumadating ang pagbabago ng buhay. Wino-work out yun. Pero yung pagbabago mo on your own, kusa yan. Huwag mong hintayin at saka mo isipin magbago or magbigay ng impact sa buhay mo pag hindi mo na kaya. Tama? Pag too late na. So yung change na to is number 1 requirement para magkaroon ng magandang impact sa 2022. So, may preparation na tinatawag. Bumalik ulit yung iPhone. So, may preparation na tinatawag for a change. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo na para magkaroon ka ng changes this year, kailangan mong iset yung mind mo. Ano lang to parang binabalik na lang natin kasi baka sumabay na yung mga natutunan mo last year sa paputok. Tama? Baka sumabay na yung mga dreams mo sa fireworks. Nakalimot ka na. Mostly commonly ganun eh. Pag nakapagpahinga, nakakalimutan na nila na negosyante na. Negosyante pala sila last year. Tama ba eh? Nakalimutan ko, negosyante pala ako. Diba, baliw pala ako sa pagyaman. Nakapagpahinga lang ng konti, nakatingin ng sweet spaghetti. Nagpasto na hanggang ngayon, may spaghetti pa sa ref. Hindi, hindi spaghetti. Salad, sigurado. Salad, sigurado meron pa yan. Tama? Ha? Graham, di ba? Ano ba yung mga naging stay sa Kasi iba palis na eh. Di ba? So, kailangan i-set natin ulit yung mind natin this year na, oh my God, negosyante nga pala ako last year. Hanggang negosyante pala ako. Tama mali. Kasi minsan totoo lang, pag nagagawi kayo dito sa office, o kaya naman yung nakaka-attend kayo na training, doon yung nagkaalanan, negosyante pala ako. Pag uwi mo sa bahay, minsan nabubura eh. Tama ba? Pag dinadala ka ng nanay mo, galing ka na naman sa networking. Power ka na naman. Di ba nakakalimutan mo biglang negosyante ka? So this time, iset lang natin yung mind mo na negosyante ka. Hindi nyo ba nag-observe kayo pag New Year? Actually, kasi ako ma-observe ako. Actually, ibang-iba kasi ang mind ng negosyante. Sa ating mga ordinary lang na empleyado, kaya kumikita lang ng Kasi, tignan mo yung mga negosyante, ang difference niyan, sa empleyado at saka sa negosyante. Although, wala naman akong masamang tinapay sa empleyado, but then, gusto mong isipin mo, na negosyante ka na this time. Kung isa kang housewife / business woman. Tama? Kung empleyado ka, employed / businessman. Nagigets nyo? Bakit? Kasi ang empleyado, kung mapapansin mo sa holiday, masaya sila. Tama. Kasi bakit? Walang pasok. Ang negosyante, pag holiday, masaya rin. Bakit? Maraming empleyadong gagas. Tama mali. Pag Pasko, sinong busy? Negosyante.
Sino kumita? Sino gumastos? Empleyado. Empleyado. Tama mali. Kaya kung titignan mo, ano ka last year? Alam mo, tagal nung last year, no? Days pa lang lumipas. Ano ka nung 2023? December 25. Negosyante ka ba nun? O empleyado ka na gumastos? Tanong ko lang. Alam mo kung bakit gusto ko tanongin? Kasi December 25, exacto December 25, ang daming nagtatransact sa system natin. Ang daming may pay-in noong 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Ang daming nagtatransact at ang daming may pay-in. The question is, noong 25 to 31, kumita ka o gumastos ka? Gumastos. Proud! Out and proud! Kasi kung gumastos ka, hindi ka negosyante. Normal gumastos, pero yung hindi ka kumita, nung simula 25 to 31, hindi ka negosyante. Tama mali! Kasi sabi ko nga, nag-usap kami ni Vice mo. Kasi isipin mo 31, sa ganang putukan, nasa labas kami. Nagne-negosyo pa rin. Tapos nauhaw kami, so pumunta kami sa isang parang litingan, bili kami doon ng coffee. Ang daming tao kasi sila ang gumagalaw. Sinabihan kami nung nandun doon na, ma'am, ako lang po kasi yung tao, if feeling to wait kayo, magsuserve ako sa inyo. Kasi wala yung mga empleyado. Sabihin, siya yung may-ari. Nagigets niyo yung point? Yes. Sino gumawa ng pansit mo nung New Year? Sino gumawa ng cake mo nung New Year? Sino lahat? Negosyante. Yun yung difference ng negosyante sa hindi negosyante. Ang negosyante, masaya after January 1. Ang hindi negosyante, naubos. Totoo lang. Nung nagdaang Pasko at bago, gusto ko iset niyo yung mind this time, hindi basta ordinaryo, isa ka ng negosyante ngayon. Every holiday dapat kumikita ka kasi negosyante ka. Alam niyo ba kami, anticipated lahat ng dates, nung nagne-negosyo kami, nagne-network kami, lalo na si Vice, napakagaling niya. Pag kunyari, during January 9, anong meron? Fiesta ng Nazareno. January ganito, anong meron? Basta may mga fiesta, alam namin yan. Bakit? Sa lugar na yon, walang pasok. So yung mga clients namin doon, di na makakapagsabi sa amin, may pasok ako. Tama mali? Walang pasok. Holiday, punta sa amin yan. Alam niyo ba, kapag New Year, basta holiday, kahit ano pwedeng pambate, Rizal Day, Kalayaan Day, binabati namin ang mga friends namin. Dati hindi uso ang Facebook, hindi uso Messenger. Matik yan, naka-GM ako sa lahat ng contacts ko. Merry Christmas. Tanong, lahat ba ng contacts mo binati nung time ng Christmas? Di ba? Binati mo ba yung mga contacts mo ng Happy New Year? Kasi yun yung chance mo to. Communicate. Bakit? Negosyante ka. Tama ba? Hindi ito yung tipong supladong tao dati na ang kausap lang ay ang laptop, ang kausap paperwork, ang kausap lang ay sarili. Kapag negosyante ka na, lahat yan, market mo. Tama pala So set your mind this time, 2024, embrace the work of business. I-embrace mo na yung mundo natin. Na ang mundo natin ay mahirap, yes, pero masarap. Tama. Anong sarap ibibigay sa'yo nito? Sarap sa bulsa. Yun lang eh. Kahit wala na iba explanation, yung sarap ng bulsa sa 2024 mo. Pwede? Yes.
Yung pagdating ng 2025, trip to somewhere. Trip kung mo gusto. Hawak mo oras mo, walang time in, time out, walang kung ano man, kasama pamilya, treat ang parents. Kasi kung nagbibilang ka na ng oras mo, paano sila? Diba? Bumawi sa parents hanggang buhay pa sila. Tama! Tama. Yun yung kapalit. Yes, mahirap. Wala namang madali. Diba? Ito nga lang word na to, ang hirap gawin. Change, ang hirap. Yung gumising ng maaga, ang hirap. Yung hindi ka manood ng reels, ang hirap. Tama ba? Hindi ka manood ng Netflix, telenovela, Batang Quiapo, ang hirap. Sa mga kabataan, yung hindi ka mag-games, mag-ML, o kung anong ginagawa mo, mahirap. Yung bago ka ng lifestyle this year, mahirap. Pero para magawa mo yan, you must set your mind first. Kasi totoo lang, kapag hindi mo na-set yung mind mo, bakit kailangan mo change this year? Hindi talaga magkakaroon ng changes this year. So set your mind. Okay ba tayo doon? Yes. Sigaw mo nga, negosyante ako. Negosyante ako. Nakasan mo. Negosyante ako. Sigaw mo sa katabi mo. Negosyante ako. Yung tipo nga aligaw mo yung boses mo pagkatulog niya. Tama? Yung tipo ba papamutin siya pagka 10 hours na siyang tulog? Yung tipo may sisigaw bigla sa kanya na negosyante ako. Di ba? Negosyante ka. Bumising ka na. Nagigets niya? Mind. Kasi bakit pag nakaset na yung mind, kung saan ang gagalaw yung body. Tama. Tama? Pag nakaset yung mind mo, negosyante ako at ang negosyante ay nagbubukas ng mga hindi tanghali. Tama. Nakita ba kayo, SM, nagbukas 5 p.m.? Diba? Sa dalasan nga ang negosyante, open ang close ng late. Tama? Tama. Sino siyang negosyo? Mostly na nagpo-close ng 5 is government. Pero ang mga negosyante, kita may mga memptihan, open ng 7, close ng ano? 10. Diba? Close ng 10, close ng 9. Tama. Nagigets nyo? Tama. So, ikaw bakit ka nag-open ng 12? Kasi wala kang physical store, mali. Kasi change nga. Sabi ko nga sa inyo, change is constant. Ibig sabihin, noong panahon lolo at lola natin, parang masabi ng negosyante ka, kailangan mo ng store. This time, kahit nasa loob ka ng bahay mo, pwede ka nang maging negosyante. Ano lang ang magmamatter? Kung anong oras mo bubuksan yung negosyo. Tama? Dati, ang negosyo, kailangan mo puntahan para makabili ka. Telepono na lang. It's either pinagkakitaan ka, kumikita ka. Tama? Ang Facebook, negosyo yan. Kung hindi mo alam, lugi ka. Tama? Bakit? Ang Facebook, everyday mong ginagamit. At ang mga negosyante, everyday ka rin. Sino unang-unang pinaka-main businessman ng Facebook? Si Mark Zuckerberg. Zuckerberg. Tama? Si Mark Zuckerberg. Ano kasi ano nun? Siya yung unang-unang pinaka-negosyante sa Facebook. Siya yung pinaka-unang kita sa atin sa Facebook. Then, siguro, sabi niya, mas dadami pera ko pag nagpapasok ako ng mga negosyante pa. So, pinapasok niya yung mga ads. Sino ba yung nag-ads? Empleyado? Negosyante. Negosyante. Housewife o negosyante? Alam mo, ikaw nag-housewife ko, mag-ads ka.
Ba, ilagay ko kaya yung pagluluto ko rito sa ano. Ba, yung picture ko kaya ipa-ads ko rito kay Facebook. Sino ang mga pumapasok ng ads? Negosyante. Sino nanonood ng ads? Yung hindi. Wag naman yung mga ano. Yung mga hindi negosyante. Kaya kung titignan mo, papansinin mo talagang doon. Ang mga negosyante, ang cellphone nila, keypad. Para hindi sila makapanood ng ads. Keypad. Tama. Ang dami ko kilala na mayayaman, ang cellphone nila, keypad. Most commonly talaga ang hawak nila is laptop or secretary. So, hindi sila nagsiscroll sa Facebook, hindi sila nanonood ng vlog, hindi nila kilala sila Tony Fowler, hindi nila kilala, makikilala nila yung mga vlogger ngayon, yung mga negosyante, kasi kailangan nila ng inyo. Tama mali? Isipin mo tayo, ultimo yung pinaka bagong vlogger ngayon kilala natin. Tama mali? Ibig sabihin, busy tayo manood. Sinasign natin yung time natin para manood. Nagigets niyo yung point? Yes. So this time, negosyante ka na, nagbago ng mundo, hindi porkit wala kang stock, hindi ka negosyante. Cellphone lang ang hawak mo. Convenient sa'yo. Pagkagising mo, may negosyo ka na kagad. Di ka na magbibihis, walang hilamos, walang toothbrush, pero pwede kang kumita. Tama mali? Siyempre mo nga sabi ko nga sa inyo, way back pandemic time, doon ko na-appreciate yung online. Kasi offline ako nag-negosyo. Sabihin, pag may kausap ako, kailangan personal kong kausap. Pero nung nag-pandemic, sabi mo, short ako, pero naka-blazer. Pag humarap ako sa ano, di ba? Pag harap ko ngayon sa Zoom, konting talk, 30 minutes talk, pay in 5. Di ba? Nagigits nyo? Sabi sabihin, kahit nandun ko sa bahay mo, kahit nandiyan ko sa opisina mo, basta alaw lang po, pwede kang pumunta. But it's all in the mind. So kapag i-allow mo yung mga excuses mo, like for example, may anak kasi ako, nanay kasi ako, may trabaho kasi ako, wala kasi akong time, masakit kasi ulo ko, sakitin kasi ako, eto kasi ganyan, wala kasi akong pamasahe, yung kasama ko ayaw, yung anak ko ayaw. Pag lahat yan, sasabihin mo, then kalimutan na natin yung change. Pagdating natin ng 2025, it's the same version. Kahit wala ka sa Spartan, promise ko yan, you keep telling excuses. Kahit wala ka sa network, walang magbabago sa iyo sa 2025. Ganda ng topic, no? January 5 pa lang. 2025 na yung pinag-uusapan natin. Bakit? Ang bilis ng oras. Sa totoo lang, pag nag-network ka, ang napakabilis ng oras. Pero kung tambay ka, napakatagal. Sabi mo, pag naghihintay ka ng late mong friend, pag hinihintay mo yung kaibigan mong late sa appointment, yung 5 minutes, napakatagal. Pero kapag late ka sa appointment, yung 5 minutes, napakabilis. Tama? Ibig sabihin pala, pag di ka nagmamadali, ang tagal ng oras. Pag nagmamadali ka, ang bilis ng oras. Nagigets nyo? Parang sa trabaho, pag nag-aantay ka ng payroll, ang tagal. Tama ba? Pero kapag nasa bakasyon ka, ang bilis. Di ba pag rest day mo? Nag-rest day ka ng 3 days, may parang 1 day lang. Ano to, relate dito yung mga, yung mga may asawa dito na seaman. May asawa na OFW. Pag umuwi dito, parang ang bilis.
Pero pag umalis, parang tagal. Nagigets niya? Yes. So, if wala kayong babaguhin, kalimutan nyo na. Okay? Ngayon, what if naset ko na yung mind ko, ma'am? Last year pa. Yeah. Go na to. Negosyante na ako last year pa, ma'am. Diba? Ang tanong ko, ano yan? Joke lang. So, kung naset mo na yung mind mo, it's time to do the work. Naset mo na yung mind mo sa businessman, sa businesswoman, negosyante na ako this time. I'm willing to take the risk. Alam niyo ba, maraming iba nagreklamo sa pamasahe, sa oras ng biyahe, para pumunta dito sa opisina. But then, bilang negosyante, it's part of the investment. It's part of, ano ba to? Pipuhunan. Ba? Yung mga pumunta dito ngayon, ba? Marami kayong members. Buti na lang, nandito si J-Lai. Buti na tamaan na naman ko sa Zoom. Marami kasi tayo mga members, napakalapit lang sa office. Diba? Akala nila pag taga-Bulacan ay malayo. Malapit lang. Para sa akin ang malayo, Qatar. Kunyari ba, nasa Alaska ko ang malayo. Pero kunyari sinabi ko sa, sipin mo meron nga tayo dito, lumuwas galing Tarlac, Pampanga si Ma'am Joy. Diba? Sino bang malalayo lumuwas niyo? Cavite, sino taga Cavite? Si Ma'am Noemi. Sino ba? Malabon. Sino ba ba? Kaloocan. Ang layo ng Kaloocan ha. Palakpakan natin, mga taga-Kaloocan. Kaya kalit sa mga taga-QC. David, ako kasi nung nagre-negosyo ko, especially nung nagre-network ako, isa sa investment or isa sa mga tinitignan ko part is matuto sa trading. Diba? Hindi ka naman talaga magiging successful dito pag hindi ka natuto. Tama mali? Tama. Ikaw nga, ikaw ka na nag-trading. And yet, marami ka pa kulang. Tama? Eh, paano ba yung once mong pag-attend? Thrice mong pag-attend? Yung 5 times mong pag-attend? Tapos, feeling mo enough na yun. Hindi pa. Tama? So, it's time to do the work. After mo maset yung mind mo, this year is your year. Yan, lagi natin sinisigaw eh. Tama mali? Sige nga, sigaw mo, this year is my year. This year is my year. Saba, this year is my year. This year is my year. Lagi natin sinisigaw, no? Iba yung sigaw kasi iba yung ramdam. Yes. Alam mo, nung time na sinigaw ko yan, na this year is my year. Sa parking lang. Wala akong pakialam sino makakarinig. At that time, mag-isa lang ako. Wala akong pakialam sino makakarinig, sino makakita sa akin, sa pinakabalik. I claim it galing sa puso. That this year is my year. Galing sa puso, kinilabutan ako, naiyak ako kasi hindi ko siya sinigaw. Hiramdam ko siya. And that year, nung sinigaw ko yun, na this is my year, lumabas yung first time. Tanong ko sa'yo, yung sinigaw mo kanina, sinigaw mo lang para sumabay sa crowd? Sinigaw mo to claim it. Sinigaw ko yun sa party class. Nagpagod ako mga gym. Alam niyo naman yung dating tipan, di ba? Mga gym doon. Sinigaw ko talaga siya. And that year, i-play ko sa sarili ko na yung taon na yun, magsisimula lahat ng changes, impact sa mga. Doon na yun nagsimula. With my mind. Una, sa utak, doon talaga nagsimula. Negosyante na ako. Wala na akong babalikan. This is my story. I-share ko lang sa inyo. Nagsimula ako sa utak. Negosyante na ako. Lahat ng offer na job. Graduate ako eh. Offer na job, offer na
States, sa iba abroad, lahat yun pinagyan ko. Pinaka mabigat na offer sa akin noon is US. May kotse na, may bahay na titirhan, may tendency maging resident ako. Tinanggihan ko. Nagsimula sa money. Sumunod ba? Sumunod, yung mga hesitation ko ba? Lahat ng mga pumipigil sa akin tumama is test of faith na tinatawag. Ano yung test of faith? Sometimes bibigyan ka niya ng distraction para i-test ka kung para ba sa'yo yung 2,000 na tao this year. Bibigyan ka niya ng distraction. Binigyan ka niya ng distraction last year. Hindi mo napansin? Para ba tignan kung para ba sa'yo yung 5,000 tao papasok last year. This year, bibigyan ko ulit ng distraction. Kung deserve mo ba? Yung mga seryosong tao gusto mong bagong buhay na ilapit sa'yo. So, lahat ng distraction na yun, kaya na nag-decide ako, tinanggal ko. Sumunod, sa utak ko, lahat nagsasabihin ng mentor ko, susundin. Binigay siya sa akin for a reason, so yung mentor mo is binigay for you for a reason. So sabi ko ng time na yun, binigyan ako ng tamang mentor, binigyan ako ng guidance, susundin ko siya kahit ano mangyari. Sabi niya left, left, right, right. And then after nun, is nag-focus ako sa changing. Dati, ang hinihiling ko ay physical. Lord, pag magdadasal ako, bigyan mo ako pain, bigyan mo ako results, bigyan mo ako ng income, kailangan ko ng income, bigyan mo ako ng ganito, ganyan. Pero alam nyo, nung nag-change lahat ng mind, ang hiniling ko sa kanya is, Lord, tuloy ko. Kung bakit hindi ako nagiging successful, kahit hindi sa business na to, it's because of me. Dahil sa sarili ko. Hindi dahil sa ibang tao, hindi dahil sa nanay mo, sa kapitbahay mo, sa kapatid mo, nasa paligid mo, it's because of you. So, nung time na yun, nung naintindihan ko na kung bakit mahirap ako, bakit wala akong pera, bakit lugmok ako that time, it's because dahil sa akin. And then after that, I'll do the work. Doon ako nagsimula. I'll start to think seriously sa tools. Ano yung tools? Planner. Tanong, may planner ka na ba? Yes. Pataas ng mga planner. Dapat yan actually, 20 December pa lang, may planner na kami. Dala niyo ba yung planner niyo? Yes. Patingin yan mga planners. Elena, planner ng kababalik. Di ba kita lang natin yung mga sample na planner. Actually, 366 na yun Live year. Live year na yun. Yung iba ayaw magpakita ng planner. Kasi wala pang nakasulat. So, yan yung mga planner yan. Hindi, actually, nakaka-excite kasi pagka bago planner mo, ewan ko lang ako kasi, nagsisimula talaga ako every year na bago planner ko, bago ang info ko. Kasi, yung planner na yun, yung magbibigay sa value. So, for example, pero nga collected. Itong planner na to, every time na meron akong planner, dinedeclare ko na magkano value bibigay sa akin. Either 10M, 5M. Kaya nung one time, meron akong planner na nag-declare ako doon na 5M ang kikitain nitong planner na to. That time, na-award na lang ng 5 million. So, yung planner mo this year, 2024, declare mo yan. 500,000 income this year. Ba? Wala na mawala eh. Paano kung i-attract yung planner mo? Diba? 20,000
weekly income this year. 100,000 monthly income this year. Walang mawawala. Tama ba? And then, let's do the work. Bili ka ng planner. Okay, hindi yan binibili para sa tabi. Binibili yan para gamitin. Okay? So, siguro sa ibang mga schedules na ituturo sa inyo ng mga uplines or ng mga trainer kung paano nyo gagamitin yan. Pero, priority nyo yan. Okay? Planner. Tools yan. So, and the rest ng mga needed nyo sa pag-network. Internet, cellphone, kasi tingin mo, hindi na nagiging productive yung phone mo, tapon na. Then, phone. Make sure na yung phone mo this time is maging productive. Tama? Kung sa tingin mo na-addict ka sa Netflix, ba't mo? Charis. Na-addict ka sa Netflix, uninstall. Addict ka sa MM, uninstall. Na-addict ka sa... Ha? Sa Reels, hindi mo pa uninstall yan. Ha? Oh, maniwala kayo sa Reels Queen. I-off daw yung dashboard. Ano i-off? I-off yung dashboard. Hindi, totoo lang. Ma-addict kayo sa Reels. Kasi ano rin yan eh. Yung Reels kasi, bibigyan din kayo niya ng curiosity para i-click nyo siya. For example, bibigyan kayo dyan ng parang picture na malaki. Tapos paulit-ulit na lumalabas ng gano'n. Kasi nakikita ko rin yung Reels na yun. I-click mo ngayon. Hanggang sa mag-scroll ka na. Hanggang scroll ulit. Hanggang scroll ko ulit. Ayun na. Nasayang na yung 6 hours. Yung 3 hours. Tama? Kung i-consume mo yung kabuuan ng ipapanood mong Reels, nakakaupo siya ng 8 hours a day. So, yung Reels, hindi yan masama. Sabi ko nga sa inyo, two-way. Kikita ka o pinagkakita. So, pwede ka mag-Reels as long as magpo-promote ka gamit yung Reels. Since, on your mind, negosyante ka na. Paano mo gagamitin ngayon ng Reels ng tama? Promote on Reels. Tama? Promote on Facebook. Pero kapag hindi ka nagpo-promote sa mga platforms na yan, too bad, ikaw ang pinagkakita. Nagigets mo yung point? So, lahat ng mga distraction, especially sa tools mo, kasi sa cellphone alone, napakaraming distraction. Especially sa Android phones. Sa ano kasi, sa iPhone users wala. Sa Android phones kasi, may automatic na lumalabas na ads. Kahit naman hindi ka nag-Facebook, pagugulit ko notification mo. Kapag may share it ka, ang share it mo may ads. Yung Google mo may ads. So, lahat yung distraction. So, gamitin mo ng tama yung tools mo this time. Ang internet mo, binabayaran mo yan monthly. Make sure na nagpo-provide yan ng income monthly. Tama mali? So, lahat ng mga expenditures mo, make sure this time, 2024, yung pangbayad mo ng bills, kuryente, Maynila, kuhain mo ngayon sa business mo. Diba? Pangbayad mo Maynila mo, kuhain mo ngayon sa services mo. Yung pambayad mo na, ay yung mga pang-grocery mo, kuhain mo sa products. Yung lifestyle mo, ipon mo, blah blah, kung ano mo, pagkakaganto mo, kuhain mo sa nagigets yung point? Kasi bakit? Negosyante ka. Commonly, makikita mo sa negosyante. Notebook, papel, calculator. Tama mali? Nagko-compute yan every day. Nag-inventory yan every day. Yun ang negosyante. Just keep in mind, 2024, negosyante ako. Embrace it. Negosyante ako. Kung nakailangan mo mag-compute everyday, magkano kulang ko sa kuryente? Bakit? Once it's a habit, pag naging habit mo na, yung dating 1,000 lang na kinikita mo sa services, magugulat ka na sa shoulder na lahat, pati grocery. The rest, savings. Bakit? Nasanay ka na. Compute. Pinakamahirap kinukompute mo, expenses. Hindi kita.
Tama ba rin? This time, 2024, ang kumpitin mo naman is income. Ang income naman, ang kumpitin natin this year. Hindi naman expenses. Okay ba tayo doon? Yes. So, ready to tools, laptop. Magpa-income tayo ngayon. Kung wala kayong laptop, magpa-income kayo ngayon. Sige yung laptop. Okay? Yun yung tinatawag na parang in preparation. Diba? For a change. Okay? Yan, mga tools na yan. Ready nyo yan. And then, actually, ako, bago ko nagpe-prepare ng tools for a year, is nagsisimula ako sa paglilinis. Yun talaga. Nagsisimula ako maglinis ng bahay, maglinis ng gamit, maglinis ng bag, lahat ng kailangan kong linisin, kaibigan. Hindi, joke lang. Facebook, actually, nilinis ko lahat yan. Lahat ng toxic, lahat ng mga bagay na, kasi ako dati, resourceful talaga ako. Hindi ko pwedeng itapon. Sa tabi ko yan. Yan ay mga logo. Pwede ko magamit to. Totoo, sobrang dami ng dyaryo dati nung bata ako. Yung mga dyaryo ng lolo ko, dami. Bakit? Isip ko, magagamit ko to. Pag meron ako mga project, tumambak na ganito. Meron ko taas ng dyaryo, pinapagalitan na ako. Ano yung may nagigugupitin ko din mga picture nila Julie na magdaman. Totoo lang, super resourceful ako na tao. As in, si Rana, ayusin pa. Bakit ako naging ganun? It's because hindi ako nasanay sa marangya. Diba? Yung buti ng, gagawin ko pa yung parang lalagyan. Di ba, lalagyan ng ballpen, yung bote ng mineral na tatapon mo lang sana. Pero ngayon, bigla akong na-appreciate yung pagtapon sa mga bagay na hindi mo na pwede o hindi mo na maganda. Kasi nakakadagdag siya ng load. Sabi mo, nakikita mo sa bahay mo yung mga tambak-tambak mo ng karton, hindi mo alam kung bakit nandun. Di ba? Yung mga paper, doon? Yung paper bag, ang dami. Yung mga plastic bag galing sa pinagbilang palengke, ang dami. Di ba yung mga yung mga Coke bottles, ang dami. And then, siguro I try to decide na ako na pagtapon na. Tapon ko na lahat. Hindi this year yun na. Last. Way back matagal na taon na. Nung nagsimula na ako tutong na magtapon ng mga waste na nakakadagdag sa bigat. Kasi minsan iniisip mo pa, naubos yung oras mo kakaisip, ano gagawin mo rito? Gamit mo eh. Naubos yung oras mo kakaisip. Anong gamit mo mga kariton? Kaya ngayon pala maglinis. Mamaya magalit sa akin yung asawa niyo na. Bakit tinatapon mo yun? Bakit tinatapon mo yung Sabihin mo, maglilinis ako. Negosyante na ako. Sabi ni Ma'am Judy, 2024, I need change. Tama? Huwag naman dumating sa punto na change of wife. Then, kung sa tingin mo ay magulo bahay mo, totoo lang, ang gulo sa isip pag magulo ang environment. Magulo ang bahay. Baka mag-start. Tinisip yung bahay mo. Mabilis lang naman yan. Di ka naman naabot na isang buwan. Maglinis, tama. Sa buong araw, maglinis ka ng bahay. Kasi makakatulong yan sa'yo. Peace of mind. Linisin mo yung bag mo. Linisin mo yung mga notebook mo, planner mo. It's a girl thing. Pero alam mo, totoo lang, yung mga downline kong lalaki, yung mga leaders kong boys, may mga bag din yan eh. Paliliit lang. Naglilinis din sila. Nakalat nila, magugulat sila. Isang taon na pala yung chiclet nandun. Totoo lang. Inaayos nila yung plano nila. So, hindi lang ito girl thing. Para to sa atin. Since nagde-negosyo ka, kailangan mo na mas peaceful na pagsisimula. Tama mali? So, doon ka magsimula. Fix mo lahat.
Kung may pera ka, fix mo yung tsura mo kasi nakakadagdag ko. Yung iba, pag New Year, nagpapaliban, Yeah. nagpapakulay. Yeah. Kapag medyo may cash, nagpaparitoke. Di naman. Di, siguro yung mga ano, di ba, pag bagong taon, nagpapagupit. Yes. Yung iba naman nakasabihan, huwag magpagupit. So, depende sa inyo. So, yun, doon kayo mag-start. Actually, small things ang kailangan natin. To be better version, you need small wins. It na panalo. Nagigets nyo? Ano ba yung mga maliliit na panalo? Yung mga simpleng-simple lang. Yung gumising ka ng na hindi mo nakasanayan, maliit na panalo. Magiging better version mo na yan pag naging habit mo na. Nagigets nyo? Sarap gumising ng ganitong oras, bukas ulit. Bukas ulit, ganito ulit. Nagigets nyo? Nagsisimula lahat sa small wins pag nasimulan mo na. Yun lang naman yun eh. Simulan mo na. Okay? Kaya gawa listahan, ano yung mga kailangan mo. Kasi bakit? Promise ko yan sa inyo. Experience ko na yan. Masasayang ang isang buwan mo na January. Pag wala kang gagawin mo. Kasi ngayon, January 5, isang click, February 1. Ganun kabilis. So, hindi ka mag-step forward agad bukas. Ano kailangan kong gawin bukas? Okay, done. Ano next? Okay, done. Ano next? Okay, done. At the such time, magugulat ka na tapos mo yung January na meron ka mga small wins. Yun lang kailangan natin, small wins. Hanggang sa makasanayan mo yung small wins, pag-isip mo ng maaga dati na para sa iyo is achievement, normal na. Yung kumausap ka ng tao na para sa iyo dati ay achievement, magkaroon ka ng isang is achievement, dahil naging normal na, wala na. Parang, okay, meron kumausap ngayon. Yung magkaroon ka ng income sa transaction is a small wins hanggang sa maging normal na. Hanggang sa yung mga small wins mo, normal na siya. Yung mga darating na small wins mo is big wins mo na sa araw. Like, kung kumita ka ng 20,000 sa'yo, someday is a small wins na sa'yo. Pero this time is a big win. Tama mali? So, simulan natin bukas yung mga small wins mo. Linisin natin yung mga kalat mo. Okay ba tayo doon? Yes. Huwag na natin balikan yung mga nakaraan mo. Okay ba tayo doon? Yes. Nagkamali ka dati, tamad ka dati. Ganyan, tapos na yan. Baguhin na lang natin. Okay ba tayo doon? Yes. Yung pagbukas mo ng negosyo mo ng late, yung pagiging negative mo, yung pagiging low moral mo, tama, yung pagiging pasaway mo sa upline, kalimutan na natin yan. Baguhin na lang natin this time. Gets nyo? Yes. So, kapag nagawa nyo na lahat ng tools and mga small wins nyo, doon na papasok yung tinatawag na change sa aura. Totoo lang, yung mga small steps na yan, may change yan ng aura mo. And yung change of aura can attract audience. Nagigets nyo? Yung change ng aura, makaka-attract yan ng mga audience, either good audience or negative audience. Sino yung mga audience kayo? Yung kliyente mo. Sabi nga nila, di ba, sa negosyo, it's either bad impact or good impact. It's still an impact. Ganun ang negosyante. So, kung negative ang balita, okay lang, it gives impact sa audience. Good good ang impact or good news, it still give impact sa business. So, sa'yo ganun din. Diba? May dalawa kang audience, bad audience, good audience. Bad audience, sila yung pakikichase din sa'yo kung successful ka. Yan yung mga ones na in-invite mo. Sila yung mga nag-aabang.
Good audience, yun yung nag-a-attay lang ng result mo bago sumagot. Bago maniwala. And then, walang nakikitang changes sa'yo. So, hindi ka makakapag-attract ng kahit anong audience kasi walang changes eh. Nagigets nyo? Yes. Especially, huwag kang gumamit lagi ng quotes. Huwag ka lagi mag-quote sa Facebook kasi mukha kang problema. Sabi mo, lagi kang naka-quotes. Yung isang buong buwan mo, puro quotes. Maniwala ka lang, kaya mo yan. Mukha kang pabitaw. Paano sasama sa'yo? Tama mali. Pwede kang mag-quotes. Sama mo ng picture. Sama mo ng picture mo na nagkakape ka. Diba? Sama mo ng picture na may coffee ka. Sama mo ng picture. Di naman maganda yung telepono para makapag-hearts. So, gamitin natin this time yung aura mo. Kapag nagawa mo na yung mga small changes na yan, it's time para pakita mo sa kanila yung changes mo. Kasi may magtatanong sa'yo, parang sa akin ngayon, hindi pa ako nagpo-promote ng Spyro. Pero may nagtatanong. Kaya ngayon pala, I suggest guys, mag-post na kayo ng Spyro kasi marami mag-inquire sa inyo. Kasi lahat ng mga nag-inquire sa akin, sinasabi ko na maghanap ka sa Facebook or sa online kasi may mga nagbebenta doon ng Spyro. So anytime soon, may mga ibang magtatanong sa akin na pwede mag-inquire sa inyo at bumili ng Spyro. So ngayon pala, kung sino yung mga nagpo-post ng spirulina, yung Spyro S natin, yun yung pwede mapag-inquirean ng mga friends ko. Kasi yun na yung sinasabi ko sa kanila. Dami na tatanong sa akin, paano ako kumaya? Anong ginawa ko? Diba? Magkano? Simple lang sagot ko, 40,000. Mahal naman. May kasama ka ng ganitong produkto. Paano ma-avail yan? Mag-inquire ka, marami dyan mga nag-post. So, keep on posting. Kasi maaaring dumating yung time na yung ibang mga friends ko makabili sa inyo. So, ngayon pa lang, mag-post ka na. Nag-gets niyo? Yes. Sabi niyo ako, hindi pa ako nag-promote. Hindi pa ako literal na nag-promote. Kanina lang. Nakita niyo yung post ko? Kanina lang ako talaga nag-mention. Meron man ako mention pero hindi highlight kasi sa reels yun. Tama. Pero nakita niyo, since may changes sa akin, nagtanong sa'yo. So sa'yo, kailangan may changes sa'yo eh. Ano na kayong ginagawa hindi na? Kumusta na kaya si, ano nga pala pangalan na? Maris. Kamusta na kaya si Judy? In-invite ako nito 2021 eh. 2022 eh. Bakit na yun? Eh, makikita yung Facebook mo. Di ba? Puro quotes. Di ba? Bakit puro quotes? Di ba? Nagigets nyo? So, kumbaga yung tools na yan, yung changes na yan, magagamit niya to attract audience. Are you learning? Yes. So, kumbaga, yung mga yan na sinulat nyo, actually, kung ako nga tatanungin, kulang ng time. Kung gusto mo talagang tumama this year, magiging busy ka. Hindi talaga yun. Eh, posibleng wala kang gagawin. Kasi yung posting pa lang, I mean, tips ko na siguro sa inyo, tuturo ko na additional lang. Na nung time na nagsisimula ako, meron akong time, oras, para mag-post ng organic. Di ba meron tayong tinatawag na ads? Ano to? Marketplace. Facebook ads na kailangan mo magbayad ng 4,000, 500. Pero ako, since wala akong pambayad at hindi ko alam yung ads dati, nag-organic ads ako. Nag-post ako sa OLX, nag-post ako sa yung mga benta, carousel, yung mga bentahan. Wala pang Lazada that time. Tapos, nagpo-posting ako ng organic. Ano yung ibig sabihin nun? Sa mga pages, nagpo-post ako doon. And meron akong time. Nakalagay lahat din sa planner ko. Anong oras? Meron akong schedule doon. Schedule ko is every morning, lunch, and 6
pauwi yung mga tao. Sabihin, papasok yung mga tao alas 7. Pag nasa biyahe yan, anong ginagawa? Nag-Facebook. Pag lunchtime, alas 12, anong ginagawa? Nag-Facebook. Pag alas 5, uwian, nag-Facebook. So, yun yung posting time ko. Lahat yan, sa planner ko, nilalagay ko lang. Organic ads. Meron din akong time to follow up. Anong oras ako nag-follow up? Ganon. For example, before ako pumunta ng opisina, meron akong follow-up time 1 p.m. ganyan. Pero kasi dati 10 a.m. kailangan nasa office na kami. So, nag-start ako mag-follow up ng 11, 9 a.m. to 10 a.m. Follow-up time ko yan. Pag hindi sumagot, mag-follow up time ako ng hapon. Kaya, week before pa lang, meron ako schedule. Sabihin, January 5 ngayon, until January 20, may schedule na. Typical kasi sa atin dito, tama, nagkaka-schedule on the spot. Pero ako sa akin, pagdating ko na, actually December pa lang, may schedule na ako ng January to January 2. January 1 to January 2. Wala akong schedule ng 1, pero minsan meron. Totoo yun ha. Tanong niya si Vice, December 25, may schedule ako. December 31 ang wala, pero pagdating ng January 1, meron ako schedule. Ganun talaga ako kaseryoso. That's why, may-ari ako ngayon ako. Ang question is, ano ka? Before end of 2024. Why? Kasi nung nagsimula ako magseryoso, 8 months after kong magseryoso, lumabas yung kotse ko. So, hindi mo kailangan maghintay ng January 1, 2025 para maramdaman mo kagad yung impact ng change na sinasabi ko. Kasi 20 August this year, may bago na. Either may kotse ka, nabili mo yung mga small wins mo, nakabili ka ng laptop mo, nabili mo yung phone na gusto mo, mga small wins, nag-shopping mo yung family mo, dito na lang. Tama? What if July? Diba? What if next week, dahil busy ka maghanap ng kliyente, next week, dumating sa'yo yung big fish na matagal mo nang inaantay. Na yung big fish na yun, sasabihin sa'yo, Ma'am Bina, may papakausap ako sa'yo. Kada makausap, 7 accounts. Tapos na ang bali. Tama mali? Pero hindi lalabas yun kung wala kang gagawin. So, kausap lang ng kausap. Hindi mo alam na yung palang kasabay mo sa gym ang agila mo. Na yung palang kaklase mo ng high school na nagla-like ng picture mo ang agila mo. Na yung palang husband mong negative. Sa pala agila mo. Why? Ako pala na partner ni Bay sa kanila niya noon na sobrang negative. Na nagtutok ninyo sa harapan ninyo. Tama? Agila pala ni Joan, si Giovanni, yung kapatid niyang negative. Di ba? Di mo alam, di mo masabi na agila mo pala yung anak mo. Agila mo pala yung asawa mo, yung best friend mo, yung tito mo, yung ninang mo. Bakit di mo alam? Be proud, out and proud this year na negosyante ka na. Walang negosyanteng tinago ang business. Tama? Pinopromote yan. Bakit kami? Makikita mo, bakit ikaw ng Judy di ka nagpo-promote? Sa akin sasali. Tama mali? Bakit ikaw ng Judy di ka nagpo-post ng SWC? Sa akin mag-i-inquire. Bakit binibigay? Bakit ang post ko ay meron akong product. Nakita niyo yung post ko kanina, di ba? Yes. Meron akong product na ginamit. Wala akong na kahit ano. Kasi pag kami ang nag-promote, sa amin sasali. Sa amin bibili. It's your time to shine. Lahat ng pwede mag-inquire sa amin, pipili namin sa inyo. Ang mananalo, yung nag-promote. Sino makakakuha ng mga nag-inquire sa page? Yung nagpo-promote. Yung nagpo-post. Nagigets niya? Yes.
So, ngayong araw na to, palawakin natin. Paingayin natin ang Spartans for one. Yes. Okay ba tayo doon? Yes. Kasi kung bawat tao ang nakikita nila, ano ba ang Spartans? Kasi bakit? Sobrang ingay natin ngayong taon. Yes. Tandaan niyo yan, sobrang ingay natin ngayong taon. It's either kasama ka sa mag-iingay o ikaw yung maingay. Tandaan mo yan. Yung page mo yung maingay, pangalan mo yung maingay. Diba? Ganun lang naman kasimple. Pag sinabing Spartans, si ano yan, Giovanni yan. Parang ganito lang, pag ibang company, kaslash ng company, yung top earner, tama mali. Pag sinabi mong ganito, global yan. Pag sinabi mong itong tao na to, uno yan. Ngayon ang tanong, pag umingay yung pangalan ng Spartans, kasama ba yung pangalan? Kilala ko yan. Namomotivate ako sa mga video niyan. Nagigets nyo? So, mas maingay na Spartans SWC sa 2024. Mas malakas na SWC sa 2024. Kiniklaim ko yun. Kiniklaim ko yun, mas malakas na Spartans world mo. Kung kasama ka sa lakas mo. Diba? May iwan ang magbabagal. Mananalo ang sasagot. Mamili ka. Mag-iisip ka pa ba ngayon? Matatakot ka pa ba ngayon? Ano pa bang katatakutan mo kung ang pupuntahan mo? Yung mga nakikita mo resultado. Nakamali. Diba? Napakasarap humataw. January pala. Actually, sabi ko nga sa inyo, habang nag-i-enjoy kayo ng party-party. January 1. Habang tulog ka pa ng January 1. Kasi puyat. Tama? Tama. May nagpapapili na sa Spartan Food. January 2, nung medyo naglilintay-lintay ka pa. Medyo alam mo tawag doon, nagmumuni-muni ka pa. 2024 na. Tama, habang nagkakape ka. Parang di ka makapaniwala 2024 na may nagtitraining na, may nagtuturo na, may nagpa-5 fingers na, may kausap na ulit na bagong training. Noong January 3, nag-pay na yung tinanim noong January 2. Ikaw nag-iisip ko pa rin, may training sa Spartan sa Friday. Pumunta ba ako? Tama mali? Pagdating ng mismong date, January 5, down ka pa rin kasi medyo makulimlim. Parang paulan. Sa Zoom na lang kaya. Diba? Tignan mo, totoo lang. Bakit rin hindi nagawang 7 p.m. ang training? Para makatin kayo lahat, no excuse. Pwede ka pa mag-excuse sa amin kung alam ko na nakakain ng training. Tama? Alas 7, bakit? Wala kang pwede mag-excuse. Tapos na kayo mag-dinner. Tapos ka na magsaing. Wala namang naglalabas sa gabi. Tama mali. Di ba? Naka-out ka na sa trabaho. Ako, sir. Di ako nagagalit, ha? Parang feeling ko na, trauma si sir sa akin. Parang naka-ano lang siya nun eh. Parang, hindi po ako, Nagigets na. Hindi ako galit, ha? Ganito lang talaga ako Di, swerte nito 18. Sobrang nasuswertehan ako sa mga 18 years old. Kasi isipin mo ilang taon lang ako ngayon. Yes. Di ba? 19 lang. Wow. Parang duda ka sa akin Duda sa akin si Baby Kapabalik lang nito. Joke lang. Hindi, totoo lang, di ba? Hindi ka tumama ng isang taon, okay lang, 19. Pangalawang taon, okay lang. Pangatlong taon, imposible hindi ka tumama. Tama. Ilang taon ka lang nun? 21. Na-imagine mo po yung sarili mo, 21, driving your own car. Hindi binili ng nanay, hindi binili ng tatay. Sarap? Yes! 22 years old, earning 100 million 100,000 a month. Pwede? Yes! Sabihin natin too much yung 100.
20,000 to 30,000 a month. Ilang taon ka? 22. Masarap hindi? 22 years old ako, earning 40,000. Pwede? Pwede. 23 ko, nagda-drive ako, dalawang sasakyan. 24 ako, taging tatlo. 25, owning properties. 26, earning 100,000 a week. Nakalipas lang ng ilang taon, 22 ko nag-start, 23, 24, 25, 4 years, earning $500,000. So if you think 2 years ka na sa Spartan, may mga mali kang ginawa last 2 years ago. Tama natin. 2024. Okay ba tayo doon? Yes! Huwag mong gamitin yung change sa mali. Maraming tao ginagamit yung change sa mali. Ano yun? Change of mind. Payaman ka ngayon, bukas hindi na. Tama? This is my year ngayon, bukas hindi na. Mag-change ako ngayon, bukas hindi na. Diba? Mag-everyday ako ngayon, bukas hindi na. Maling paggamit ng change. Positive change tayo. Okay lang ba yun? Yes! Makita-kita tayo ulit sa 2025, January, same! Maaaring hindi na same office. Planning to upgrade the office. Pero what if, same office or not, magkikita tayo ulit dalawa. Isipin mo tayo lang dalawa ang mag-uusap. Kasi maaaring mawala ka pero ako hindi mawala. Mapalitan yung katabi mo pero ako pa rin to, nandito. Tama ba? Pag nawala ako, natakot kayo. Tama ba? Pero pag nandito ka pa rin sa 2025, titingin ka sa mata ko, Elvie Brown. Kapag nagawa mo yung change, na pinag-uusapan natin. May tipong iba yung, ngayon kasi wala pang ano, pero maangas kasi ang Jonah. Parang nakagano na siya sa akin. Baka mamaya, pagdating ng 2025, iba na yung ano nito eh, di ba? Parang iba na yung pagkakaalihan. Ganyan na ganyan na Oo, kasi may yabang ka, anong klaseng yabang mo sa akin sa 2025? Punayin mo itong room. Puro tao mo. Yun ang yabang mo sa akin. Yabang mo kay Vice. Punuin mo yung room na to, tao lang. Alam mo yung mga crossline mo nasa labas, galit na galit sa'yo. Yes. Bakit? Grupo mo lang yung nasa loob eh. Isipin mo, nandito sila sa office. Kung sila. Yun yung yabang na ibigay mo sa amin. Bakit? Kasi pag nagawa mo yun, imposibleng wala kang result. Tama. Imposibleng hindi malaki cheque mo. Imposibleng wala kang resulta, hindi mo nalabas yung first car mo, hindi mo na ipasyal yung pamilya mo, ganun kalaki grupo mo, napuno mo to. Yung tipong si Bina, siya yung host, di makapasok. Di ako makapasok. Ikutukin natin yan. Oo. Iba yung mga Di naman ikaw yan, si Bina si Pasyo. Hindi, di ba? Hindi, yun ang goal. Alam mo kami dati, nagsimula kami sa maliit na room. Hindi ko alam kung sino nakaabot doon. Ang training room namin napakaliit. Sobrang liit. Ang upuan, 2 upuan lang, isang ganon. 2 upuan, isang ganon. Hindi namin mapuno yun. Anong goal namin? Punuin. Napuno namin hanggang sa yung mga tao nakaupo na sa bangko, nakaka-training na. Nakuha namin yung pangalawang room na malaki. Siyempre, nakakuha kami ng malaking room. Ang goal namin ulit punuin. Napuno namin. Diba? Nung napuno namin yun, magkano kinikita namin? 300,000. Pinakamaliit. Per month. Nung napuno namin yung pangalawa, sabihin sa ilalim, sa baba. Nung napuno na yon, halos nagkakalahating million na kami.
Diba? Kung ikaw nakaka-experience ka ngayon ng 20,000 at ang tao mo dalawa, eh paano pag nagdalawang daan yan? Nakaka-experience ka ngayon ng 50,000, ang active mo, 5. Eh paano pag naging 50 ang active mo? Paano pag naging 100 ang active mo? Paano pag 5,000 active? Nagigets nyo? Yes. Eh paano ka nga naman makakuha kasi ng active? Eh hindi ka active. Tama. Di ba, Jenay, no? Ba't natin pag-uliap, Jelly? Tignan mo, paano ko nasabi tatama si Kuya Noy? Nandito na, nasa Zoom. Talagang tatama yan. Pag di yan tumama, tatuwa ka. Nagulat ako ba't nandito siya eh. Parang ano eh, naisip ko, double ganger pa yun. Double ganger. Ay, nako. Pero tignan mo, di ba? Ito pa lang tayo ngayon. Ang saya na ng training. Tama. Paano pag punong-puno na to? Di ba? Malamang yung kabilang yung mga kabilang nagtataka sila, ano yung mga kultuhan dito? Di ba? Huwag natin gawin ghost town ang opisina. Gawin natin payaman town ang opisina na to. Huwag yung hayaan na walang kumao rito. Sa totoo lang, tayo-tayo lang din magkakatulungan. Tama mali? Huwag yung hayaan na walang tumatao rito. Kasi bakit? Pag may kliyente ngayong dumating, dapat makasanayan mo na mayroong mag-a-assist. Kasi bakit? Alam mo may tao. Di ba? Kailangan naman si Bujan mag-assist ng guest mo. Di ba? Baka sabihin niya ni Bujan, may i-claim, ma'am? Ano ba i-claim, ma'am? Ano, resibo? Baka hindi ni Bujan agad ng resibo. Eh kung sanay kayo lahat dito, normal na. Kahit walang training, walang event, walang system day, normal na may tao. Pag meron kang biglaang guest, hindi ka tatakot, kampante ka kasi alam mo may mga tao dito. May pakikisuyuan ka. Kami dati, kahit lumalabas kami, Cavite kami, Tarlac kami, South, Papa North, pag meron kaming biglaang guest, kasi ang guest, biglaan yan. Ma'am, nandito ako sa Quezon, nagdaan ako. Eh, ikaw taga-Cavite ka. Paano ka na? Ay, ma'am, zoom na lang. Eh, kung nandito kayo lagi, nakakisuyuan mo, upbeat na. Di ba? Kawawa naman si Judy. Kung 10 ang guest nyo, kung ano si Judy lang lagi nandito. Eh, kung lahat kayo nandito lagi, ang ganda na environment. Pag may guest kayo, ang daming pwedeng ipain. Ang daming pwedeng isuro. Si Abdubani, nakikita mo yan. Kami dati, puro lang kami turo. Hala, nakita mo yan. Minsan ikaw na, nakikita mo yung turo di ba? Papunta ka sana ron, since tinuturo ka, lilipat ka na turo. Ay, lilipat ka kayo ng daan. Pero ganun talaga Yung mga kotse, tuturo yan. Yung kotse na yan, teacher mo. Yan, may agos si Joanne. Si Joanne, syempre, ano naman yan, Bakit sa trap, pag ang point ko, mas maingay, mas malaki na Spartan. Diba? Yung ingay na yun, yung laki na yun, siguraduhin mo galing sa'yo. Diba? Maging parte ka nung laki na yun. Sipin mo, pag nakabuo tayo ng empire, this year, ilan sa'yo? Sales rally ulit. This year, goalin mo, ilan sa'yo? Alam mo yung tipo kapag nag-a-awarding, aakit ka sa stage, proud na proud ka aakyat. Bakit? Sisigaw ng mga tao mo Diba? Yung pangalan mo Nagigets nyo? This year, build ka ng empire. Diba? Last year, 2021, baka di pa okay, kumakapapa. 2022, starting time. 2020-23, warm up.
24. Game time. Game time. Itala mo na sa history ng buhay mo yung 2024. This year. First car, first international travel, first 100,000 check, first solo event, 50 active. Possible lahat yan. Basta i-declare mo lang. Basta gustuhin mo lang. I-claim nyo mamaya. Sumigaw ka sa banyo. Totoo lang. Ako kahit sana ako, nag-claim ako. FX man yan. Nag-claim ako. Basta may nag-ginusto ko, kiniklaim ko. Basta, huwag lang kayong tatamarin. Yan ang sakit ng mga tao araw-araw. Tandaan nyo yan, ha? Sakit na walang gamot sa mercury. Ang katawan. Pag tumama yan sa'yo, promise ko yan, comatose ka. Tama ba? Pag yan tumama sa'yo, tandaan mo yung mukha ko. Si Ma'am Judy. Bawal. Maglagay kayo ng picture mo sa bahay niyo. Huwag kayong, yun lang talaga ang kalaban, katamaran. Totoo yun. Kasi once na tinamad ka na sa umaga, tapos ka na. Masusundan ng pangalawang araw. Anong gagawin mo? Monday na lang. Tama? Hindi naman yan eh. Hindi naman yan minsan ng tao, hindi sa January 1. Every Monday. Tinamad. Tumabaw ng Monday, tinamad ng Tuesday, Monday na lang ulit. Tama mali? Relate. Hindi kasi may ganun, di ba? Tuesday, patamad. Wednesday. Pag tinamad ulit ng Wednesday, magbabago na ulit saan? Monday. Parang pagda-diet, nakakain lang ng konting curry, nilagyan ng sabaw, ng kare-kare. O, di ba? Diet, pero nagdalawang rice. Yun lang. Tapos bukas, may rice na ulit. Magkamali ka lang once, promise ko yan. Hay, pag hinayaan mo makapasok sa'yo ang katamaran, this year, promise ko yan sa'yo, mamahalin ka niya. Mamahalin mo rin. Masarap mahalin niya, tama ba? Ang pipigil lang sa'yo para hindi tamarin, bulsa. Pero pag makapal ang mukha mo, kahit walang laman ng bulsa, tinatawag sa'yo. Tama? So, wag lang kayo, yun lang sa akin. Wag lang kayo tatamarin. Para hindi kayo tamarin, pag-isip sa umaga, kayo. Wag cellphone ang unang hawakan. Alam niyo ko dati, nung nagda-network ako, hindi cellphone ang katabi ko. Plana. Alam niya na mga leaders ko. Ang katabi ko ay plana. Kasi bakit? Pag binuksan mo ang cellphone, saan ka mapupunta? Sakto. Pinagawa ko ron. Scroll. Tama, scroll. Hanggang saan tukoy ka uli? Eh kung tinayo mo. Tama? So ako ang lagi kong katabi is planner. Kasi pag nakita ko yung planner ko, alam ko na na may schedule ako, tatayo ko yan. Susundan ko na dati kasi nagkakape pa ako. Susundan ko na ng kape. At umatik ka bong pampausok. Gising na ako. Tawag na ako sa mga downline niya. Ano balita sa set natin? Kaya mga downline ko, totoo lang, walang dahilan sa akin. Kasi magkakasama kami umuwi. Tapos magchat-chat ako sa kanila ng umaga. Magte-text ako sa kanila ng umaga. Sipin mo yung mga downline ko, kasama ko umuwi. Yan may pinag-figures ako. Hindi naka-course ko na piningger. Doon. Nagsimula kami 10, natapos kami 10. Pinaka-worst. Di ba pag ano sa ka nagpa-finger? Di ba most commonly 8 hours, pinakamatagal na? Di ba? Sipin mo. Putok na yung araw, 10 a.m. Yung vampira patay na, tama? Si Joanne nagpukwento pa lang. Nagpukwento
nag-joke. Alam mo, kung napag-pinggan ko si Joanne, doon ako parang napaisip, mag-quit na kaya ako. Bigla ko naman yung pagod ko sa network. Hindi, ang point ko, pagkatapos ko sa kanya five fingers, mag-finger. Mga ilang oras lang, may set na ako ng hukay. Worth it ba lang ng pagod ko ngayon? Kasi kahit matulog ako ngayon ng 24 hours, pwede. Matulog ako ngayon, kompleto ba tulog ko? Yes. Bakit? Kasi yung mga unang taon ko, puyat talaga. Kaya kung kunyari 2 hours lang tulog mo, 3 hours lang, 4 hours, 5 hours, normal yan. Kasi puso kang bago eh. Eh pag na-build mo na yan. Ba? Mga telenovela. Yan, yung mga relasyon ko dati sa telenovela noon. Di ba, abit ka noon? Di ba? Sinusundan mo. Ngayon, anytime na gusto ko mag-movie marathon sa Netflix eh. Pero ngayon, ikaw, hindi pwede. Gusto mo manood ng series ng Wednesday? Hindi pwede. Tama? Ako ngayon, pwede. Bakit? Kasi nung panahon mong ikaw, nandiyan. Sabi mo, after ng training, di ba may training tayo ngayon? Commonly sa inyo lahat, or yung mga nasa Zoom, matutulog na. Uuwi na. Kami na nagsisimula, after training, may meeting after meeting after meeting pa. Ang ginagawa namin doon, turo, goal setting. Nung natuto, kailangan ko pa ba sila? I-guide, turuan. Halos inaaraw-araw ko silang turuan, nung natuto sila. Ako na yung walang ginagawa. Totoo lang, tinatanong ko dati mga leaders ko na gagawin. Sino kausap? Wala na. Nag-pay na. Bakit? Kasi marunong na sila. Diba? So, ano yung itatanim mo ngayon, aanihin mo after 10 years? Promise them. Magtanim ka ngayon ng oras, magturo ka, gumalaw ka, tumabaw ka, pagod, yes, puyat, yes, gutom, yes. After 3 years, makita tayo ulit. After 3 years. 3 years lang. Simulan mo ngayon 2024. Walang pahinga. Paguran, normal. Kasi kahit di ka mag-Spartans, pagod ka. Kahit hindi ka mag-network, puyat ka, promise ko yan sa'yo. Kahit di ka mag-network, problemado ka, promise ko yan sa'yo. Pero ito, seryosohin mo, Spartans, 2024, this year, bawat makasalubong, kausap, bigay flyers. Sabi ko nga sa inyo, si Tess, ang galing eh. Nagiinuman kami, merong gumiti sa amin. Hindi ko alam kung sino minitian sa amin, pili ko siya eh. Gumiti eh, gano'n. Yung ngiti may bakay. Kasi Tess, tinake advantage yung kamanakan, binigyan ng flyers. Tinang-tanong. Nagkataon na yung tao pala ngayon, na ilang taga doon lang, nagtatrabaho sa company nila. Eh kung hindi nag-network si Tess, baka sinampal niya. Baka may nasuhan na, murder. Diba? Kahit saan ka magpunta this time, kausap. Diba? Meron nga dito eh, kumikita ng malaki. Inabutan lang ng flyers eh. Hindi niya alam, inabutan niya ng flyers, sabi na pala. Sumali, nag-multiple. Yung mga pinasali, nag-multiple din. Ngayon yung flyers niya, top earner yun. Yung isa naman, di niya kilala. Sis nagpo-post siya, sis nagpo-promote siya, sumali. Top earner na rin. Ano siya ngayon? Top earner. Totoo, top earner siya. Bakit? Hindi naman papasok yung tao na
Hindi naman magiging top earner ng tao na to kung hindi niya pinromotan sa Facebook. Ganun din sa'yo. 2 tao lang this year. Yun ang goal mo. 2 tamang tao. Isang tamang tao sa left, isang tamang tao sa right. Nabubuin mo, gagawin mong parang ikaw. Diba? So pag hindi ka nagbago, makakabuo ka ng bagong pasaway. Ng bagong tamad. Tama ba? Sinin mo, 3 kayo, no? Bubuo ako. Vice, sabi mo kay Vice. Bubuo ako ng parang ako, sabi ni Vice ko. Pinigilan ka, no? Pag may napasali ka sa akin, bibigay. Hindi, totoo lang. Pag nakahanap ka ng 2 tamang tao na yun, make sure na tamang tao. Kasi ikaw yung kukupen. Okay ba tayo doon? Yes! Diba? Promote. Huwag mahiyang mag-promote. Diba? Tigilan niyo muna yung mga distraction nyo. Diba? Huwag kayong mag-post ng hindi related sa kung ano mang negosyo unless magpo-post kayo ng lifestyle. Kasi marami nakaabang sa inyo. Diba? At the same time, hindi lang kliyente ang nakakakita ng post. Pati mga downlines. Pag nakita ng downline yun, nasa ako, hindi mo makatawang. Diba? Eh kung nakikita ng downline mo na puro ka activity. May activity ka, pas-kumpas din. Sino ko kopyahin? So, eh kung wala ka namang activity, ang pinapost mo is, ibang bagay-bagay, sino ko kopyahin? Ikaw rin. Nagigets niya? Yes. So, mas malakas, mas organized na 12-12. Okay ba tayo doon? Yes! So I hope na natuto kayo ngayon. Natuto kayo learning. Yes! So marami pang kailangan gawin yung mabilis gawin. Okay? Doon lang, one at a time. Pag-umpisa lang muna tayo doon sa mind. Tapos, the rest is yung body na mag-work para sa inyo. Okay? So, next week, actually di next week eh. Saturday, Monday, Tuesday, Wednesday, malalaman ko kung sino yung mag-a-apply. Nung pinag-usapan natin yun. Okay ba tayo doon? Marami ako dito mga friends ko, makikita ko yung mga posting nyo ngayon. Yung mga taga dito sa Manila, makikita ko sino yung mag-a-apply ng secretary. Sino yung mga pupunta dito na mga malalayo, gaya ng mga kalis. So, maganda. Magsisimula tayo ng kita. Mas kahit bombahin tayo o kapira-pira sabihin, malakas tayo. Okay? Ba tayo doon? Yes. So, i-claim na natin ang mas malakas na ikaw sa 2020. Ngayong 2024. Okay ba tayo? Yes. Ikaw lang ng yes. I-claim mo ngayong taon na mas malakas na ikaw. Yes. I-claim natin ngayon. Ang lahat ng resultang ilalabas mo. Yes. Ikaw lang ng yes. I-claim natin ngayon yung lalabas na first car mo. Yes! I-claim natin ngayon yung lalaking grupo mo ngayong taon. Yes! I-claim natin ngayon yung mas maraming resultado ng grupo mo ngayong taon. Yes! At i-claim natin yung mas ganda. Maraming salamat. Grabe! Para kaya kay Judy, sabi yan! Lahat ng milyon? Lahat ng milyon? Sabi niyo yung palakpak para kay Judy. Okay lang ba? Mag-thank you tayo sa kanya? 1, 2, 3, go! Thank you! Grabe! Para sa lahat ng mga nandyan sa Zoom at nandito sa office. Grabe ba sa bot? Grabe po lang kami sa inyo kasi binigyan mo ng time yung training natin ngayon at ikaw na kumbaga napakinggan mo yung to kanina. Diba? Be better version of yourself. So with that po,
Sa lahat po ng mga nandiyan, sa lahat po ng mga nasa office, with that, good morning sa inyong lahat and congratulations. Grabe. Guys, bilog tayo! Bilog.